Maganda umaga po sa bawat isa. Happy Mother's Day po sa ating mga nanay. Kay Nanay Luding, happy Mother's Day in heaven, no? Amen. So, sa umagang po ito, bago po mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Yes. Okay po? Tayo po ay yumuko at patuloy nating i-welcome ang pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Let us pray. Panginoon, maraming salamat o God sa umagang ito. So thankful kami Panginoon sa iyong biyaya na aming tinanggap Panginoon mula sa aming paggising, sa pag-iingat mo Lord sa bawat isang narito Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na buksan mo, Lord, ang aming puso, ang aming spirito, Panginoon, upang maunawaan namin, O Lord, ang iyong mga salita na aming pagsasaluhan sa umagang ito. Patuloy mo, Lord, pagpalain ang bawat isa at ingatan mo din, Lord, ang mga papunta pa lamang, O God. Ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, today, we are celebrating Mother's Day. Yan, no? So, kaya ang pag-aaralan po natin sa oras na to is passing down the faith. Yan, the role of a mother. Yan. So, salamat sa ating mga nanay, no, na unang nagdala sa atin sa Panginoon. Di ba? Yan, mga naunang nanay, diyan pa si Nanay Glo, si Nanay Lorna, no? Dalawang mga sinaunang nanay, no? Kami na yung second generation, si Mama Jeng, si Mama Lani, si Mama Jack, si Mama Sharon, si Ate Maripi, second generation ka o first? Pili. So, yan. Sa ate pong, pag may apo na, third generation na, no? So, ate pong makikita sa 2 Timothy 1 verse 5. Sabi dito, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Sabi sa Tagalog, hindi ko malilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Lorna, no? Pare, si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Sabi dito, Paul connects Timothy's spiritual health directly to his family heritage, emphasizing the crucial role of his mother and grandmother in passing on the gospel. So napakahalaga po talaga ng ating role bilang mga nanay, 'di ba? Bilang mga magulang, no? Yung pagpapasa talaga natin yung ating pananampalataya sa ating mga anak. 'Di ba? Yung ating mga nanay ang kadalasang nagyayaya sa atin sa church. Gising na, a-attend na tayo. Di ba? Kaya Sabado pa lang, nire-remind na tayo, bukas, prepare nyo yung sarili nyo, a-attend tayo. So yung ating pananampalataya, ang una talagang nagturo sa atin yung ating mga nanay. So ganun din, no, nakita ni Paul, no, at binigay niya yung honor at credit, no, kung ano si Timothy, no, sa kanyang panahon, no, dahil si Timothy po ay naging young pastor. No, dapat may young pastor tayo. Sino ba yung pastor natin dito? Si Cloud, no? Si Ate Maike, no? So, binigay ni Paul yung credit dun sa kanyang nanay at sa kanyang lola, no? Natanong ko nga, Lord, sino ba na unang na-save? Yung nanay o yung lola, no? Hindi natin alam kung sino mas unang na-save. No, kaya sabi talaga ni Paul sa kanya, hindi ko malilimutan. Sabi ko nga, Lord, ano kayang ginawa, no, nung mag-inang to, no, yung kanyang lola Loida at si Eunice, na para talaga hindi malimutan ni Paul yung pananampalataya na nakita rin niya kay Timothy. So, sabi dito, the faith of his godly mother and grandmother were central factors in the spiritual development of Timothy. So, paano kaya na-develop ni Timothy yung ganitong klaseng pananampalataya? Automatic ba na kapag ang nanay mo ay Christian, Christian ka na rin? O yung lola mo Christian, magiging Christian ka na rin? Hindi siya automatic. Pero, pwede kang maging Christian, di ba? Kaya sabi dito, our relationship with Christ is a personal decision na dapat talagang ginagawa natin, di ba? Dinadala lang tayo ng ating mga magulang sa church. Pero, personal decision natin kung tatanggapin natin ang ating Panginoon. Tama?
So, yung sa mga anak ba, personal decision nyo nang tinanggap nyo si Lord o napilitan lang kayo dahil sa mga magulang nyo? Oh, walang sumagot sa kabataan? Personal. Napilitan, parang ako nun eh. Napilitan lang talaga ako nung sumama sa church. Una pa nga, umaattend kami dahil sa Redemptorist po. May ano dyan eh, Corpus Christi. No, sa gabi, pag Monday, may fellowship din sila. So doon, dahil nga po nung si tata eh, sobrang seloso eh. Kasi kapag ano talaga eh, yung wala sa sariling katinuan talaga eh. No? Dahil nga ano siya nun eh, drug addict. So, kung ano-ano pumapasok sa isip, no, feeling niya, hindi pala feeling, talaga naiisip niya, may relasyon no si Pastor Phil tsaka si Nanay Luding. Ganun, yun yung mindset talaga nung ni tatay. Kaya ang gagawin niya, pag atin si Nanay sa church, pasasamahin niya ako para bantayan si Nanay. Eh, syempre ako, ano pa ako nung teenager. So, ang gagawin ko, syempre, boring sa loob ng church, di ba? Sa una, sa kabataan, lalo na kung wala talaga tayong personal na relasyon sa Panginoon, boring sa loob ng church. Ginagawa ko po nun, ihahatid ko lang si nanay, tapos aalis na ako. No? Tapos babalik na ako kapag alam ko nang malapit matapos yung service. Kaso isang beses, sinusundan pala kami ni tatay kung umaattend din talaga ako sa church. Nung pag-uwi ko, pinagalitan ako. Sabi, hindi mo naman binabantayan yung nanay mo eh. Sabi ko, samahan mo kung asan siya, doon ka, kung magsi-CR siya, samahan mo siya dahil may kinakatagpo siyang lalaki. So, ganun yung thinking niya. So, napagalitan po. Kaya simula noon, kahit parang ayaw ko sa loob ng church, no, napilitan na lang po ako. Pero makapangyarihan po talaga ang salita ng Panginoon, 'di ba? Kasi kahit minsan iniisip natin walang effect no, yung word of God sa atin, pero darating talaga yung appointed time ng Panginoon, 'di ba? Na talagang i-arrest niya tayo at magkakaroon talaga tayo ng personal decision na tanggapin siya. So yan, so, kaya ang tanong ko, no, paano ba naipasa sa akin ni Nanay Luding yung pananampalataya niya? At paano ko naman na ipasa sa aking anak yung aking pananampalataya? So yan po yung ating pag-uusapan. Sabi nga, each generation is responsible for his own relationship to God. No, as a older generation, no, paano ba natin ipapasa yung ating faith sa next generation, sa ating mga anak? So ito po ay isa sa mga role, 'di ba? Ng mga nanay, no? Hindi lang yung mag-alaga ng bata, maghugas ng plato, maglinis, maglaba, ano ba mga role natin, no? Lahat, pati sa finance, hawak natin yan, no? General services tayo, kumbaga. Pero may umaagaw ng title natin sa general services. Yan, sabi dito, living under open heaven will not cause us to live by guesswork. Diba? Alam naman po natin na tayo po ay namumuhay na sa bukas na kalangitan. So instead, we will live by divine instruction. Sabi po ni Pastor Wilbert nung kami po ay umattend last April 25. So sa panahon natin ngayon, hindi na hula-hula or trial and error ang pagpapalaki natin sa mga bata. Lalo na ngayon, di ba? Mag-type ka nga lang kay Google how to raise a child, a godly child, ang dami nang lalabas niyan. Pero sabi nga, God did not hide the divine instruction in how the parents can pass down their genuine faith to their children. So, sa mga kabataan, darating naman yung time, magiging magulang kayo. So, be open, no? So, kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin sa umagang ito. Yan. Kaya, magiging mas klaro na talaga kung paano natin sila madadala sa Panginoon. Alam ko na ito yung desire talaga ng bawat mga nanay, di ba? Na madala natin sila sa Panginoon, di ba? Siyempre, wala namang nanay po dito na masaya na wala yung anak niya. Tama po ba? No? Lahat kami, talagang ang desire namin, longing namin, talagang iyak namin lagi sa Panginoon kung nasan kami sa pananampalataya, kasama namin yung mga anak namin. So, mapa-young and adult man yan. So, mahirap nga lang, talagang challenging kapag adult na yung mga anak eh. Dahil hindi mo na yung basta-basta mahila dito sa loob ng church. Diba? So, kaya, let's study some Bible verses that will help us to pass down faith to them. So, how to pass down faith? Sabi dito, number 1, intentional training in the way of righteousness. Sabi ng Proverbs 22 verse 6. So, ito ay familiar verse sa atin. Train up a child in the way he should go. And when he is old,
he will not depart from it. So sabi dito, ititrain natin no, habang bata pa. So saan daw? In the way he should go. Yung way of righteousness po means living correctly in God's sight. No? Kaya mga magulang, di ba, nung baby pa yung ating mga anak, sumasapat lalo na yung mga katulad ni ni Colette, yung edad niya, sumasapat yung pag-aaruga lang natin yan. Pero habang nadadagdagan ng buwan niya, magiging 6 months, 7 months, tinuturuan na natin sila sa mga kaya ning gawin. Yan. Si Aan, ilang buwan nung kaya na humawak ni Lior ng bottled milk niya? Hindi na matandaan, no? Parang, si marunong na eh. Kasi updated daw kay Nicolette dahil kay Sophie, no? So, mga 6 months, no? Tinuturuan na nila humawak ng bote. Yan. 'Di ba? Kasi yung mga magulang natin or mga lola natin, 'di ba? Lalo na kung ang bata ay lumaki sa lola, sila talaga yung mga unang nagturo sa atin na mga kaya nating gawin. 'Di ba? Mula sa paghawak ng bote, yan, humawak ng kutsara, nanay natin yung nagtuturo. Yan, pati yung pag-CR, 'di ba? Tapos pagsasalita, ano ba sa mga anak nyo ba, ano yung unang words sa lubas? Mama o papa? Sangyup! 'Di ba? Kaya natuturuan natin sila. Kaya pati mga magulang din natin mga nakaka-discover ng mga talent nila. So, yung mga nanay talaga, napaka hands-on, no? Sa kanilang mga anak. Yan. Kaya dito, makita natin, no? Para maipasa talaga natin yung way of righteousness. Tayo din yung magli-lead kung paano talaga sila mamuhay ng pleasing sa Lord, no? Paano ba mamuhay ng pleasing sa Panginoon? So, number 1, sabi dito, maging muna tayo, yung training natin must be intentional. 'Di ba? Kasi, tulad no sabi ko nga kanina, kaliba si Nicolette noon, hindi naman niya hahanapin yung bote niya eh, 'di ba? O hahawakan niya, kundi talaga tayo yung magtuturo na ganito yung paghawak. So ganun din yung pagtitrain natin sa kanila in a way of righteousness, kailangan intentional talaga. Magbibigay tayo ng oras para maturuan sila. Involved in training activities. No? Parents should be involved in active participation in spiritual growth of their children. No? Kaya nga dinadala natin sila sa church, no? Niyayaya natin kapag may mga discipleship, 'di ba? Incorporate faith into daily life, no? Paano ba natin ma-incorporate yung faith natin in daily life, no? Sa mga prayer, no, isama natin sila sa family altar. Kung tuturuan natin sila, magbabasa sila ng Bible kung kaya na, 'di ba, sa mga schooler, sabayan natin, 'di ba? Sige, sabay tayo magbasa ng Bible. So ganon, pinapakita natin, no? Hindi lang sa loob ng church, 'di ba? Kundi pati yung mga daily activities natin, no. Makita talaga yung way of righteousness, no. Interactive, no. Wag lang natin iasa sa ating mga leaders, no. O makinig ka kay pastor, makinig ka sa leaders mo, hindi. No, tayo din mga magulang kasi lalo na tayo yung madalas kasama. Lalo yung ganyang edad ni Leor, 'di ba? Parang 24/7 kasama yan ni Aan. Tama ba, Aan? So, nababawasan lang yung oras na kasama natin yung mga anak kapag nagsimula na silang mag-aral, yan. Lalo na pag nagtrabaho na yan. At lalo na kapag may mga barkada na yan, parang baka ilang oras mo na talagang kasama sa bahay. Kaya habang may oras pa na makakasama natin sila, no, gamitin natin yung platform sa loob ng bahay. Yan. So, parents stimulate the child to follow God through words of guidance, discipline, and encouragement. So, tayo yung ginagamit talaga ng Lord. No? Tayo nag-stimulate. No? Magbasa ka naman. Hindi ka pa nagba-Bible reading ah. Nakita ko sa boat. Yan. Mag-pray ka naman. No? Laging tagapagpaalala. No? Pagpasensyahan nyo na yung mga nanay. No? Para na kaming mga sirang plaka. No? Kung pwede nga lang, mag-record na lang kami, tapos i-play na lang namin. Eh, no? Dahil paulit-ulit. Pero mga magulang, mga nanay, sabi dito, let's help the children to grow their faith naturally. No? An enjoyable part of life rather than obligation during Sunday. Yan. So, wag din maging parang burden sa kanila. Ay, linggo na naman. No? Tulungan natin sila na ma-enjoy, no? Kami dati, ang ginagawa ni Maming Sul sa amin para sumama sa church. O, pagtapos mag-church, kakain tayo. Saan nyo gustong kumain? No? Ganun yung nagiging way niya
para ma-enjoy namin umalis, di ba? Lalo na din nun, pag umaten kami maaga. So, yun. Kailangan gawin nating enjoyable, no? Yan. Huwag naman yung nanay, yung umaga-umaga, nanenermo na tayo. Kaya, nawawalan to sila ng ganang dumalo sa church. Yan. Kaya sabi dito, lesson learned in childhood will last a lifetime. Meron ba kayong mga natutunan nung bata nyo, noong bata pa kayo, na hanggang ngayon dala-dala nyo? Wala? Diba? Mostly talaga yung natututunan natin nung bata tayo, dala-dala natin yan. Sabi, kaya ang Bible, binigyan talaga tayo ng prinsipyo, no, yung edad, kung kailan natin dapat sila turuan. Kasi tignan niyo yung mga athlete na nagsimula nung bata pa ang training, 'di ba? Iba yung endurance ng mga yan, iba yung discipline nila, 'di ba? Iba yung stamina nila. Kasi yung age talaga is napaka-important sa pagtitraining. Kasi sabi nga pag bata madali pang maturuan Pero habang tumatanda, no, tumitigas na talaga no. Kailangan yata ilang pakulo sa pressure cooker para lumambot, no. Si General sanay mag-pressure cooker yan. Yan. Kaya sabi dito, no, ang tanong, paano if hindi na natin mayaya sa church? Diba? Lalo na kasi pag adult yung mga anak natin mahirap nang mayaya, no? Wala na bang pag-asa para mapas natin yung faith natin sa kanila? Meron, no? So, hanggang mamaya masasagot natin yung tanong. So, sa pangalawa, para maipasa natin yung faith natin, diligently teaching love for God, no? Turuan natin silang mahalin si Lord, no? Sabi ko nga, hindi pala totoo na hindi natututunan ng pag-ibig, na pag-aaralan pala ang pag-ibig. Yan. Sabi ng Deuteronomy 6:5-7, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Saan daw itatanim? Sa puso. Ituro niyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sabi dito, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Kaso minsan nababaliktad na ito, no? Ang pagtulog sa umaga, tapos pagbangon sa gabi, no? So, sabi dito, sino yung kausap ni Lord dito? No? Yung older generation, no? Sabi ni Lord sa older generation, no? Turuan daw, no? Na mahalin si Lord, no? Kaya sabi niya pa dito, ang mga utos ay itanim sa puso. So, bakit sa puso? Bakit kaya sa puso? Kasi nga, ang heart natin consists of mind, will, and emotion. So, kung yung pag-ibig ng Panginoon ay nakastore sa ating puso, 'di ba? So yung iniisip natin, yung mga desisyon na ginagawa natin, 'di ba? Yung mga nararamdaman natin, guided 'yan dahil sa pagmamahal natin sa Lord. Kasi mahal natin si Lord 'di ba? So every decision na gagawin natin, iniisip natin lagi si Lord, 'di ba? Ano ba yung mararamdaman ni Lord, no? Kapag ginawa ko 'to, diba? Kapag naisip ko to. So, kaya napakahalaga talaga na itanim natin sa ating mga puso yung pagmamahal natin sa Panginoon. Sabi dito, God commanded His people to choose Him with all their being. It means parents or mother should teach their children to choose God rather than their emotion, consciousness, and will. So, sabi diyan, di ba? At iyong ituro ng buong sikap, no? Paano ba yung buong sikap? Na pagtuturo sa inyong mga anak at sa inyong sasalitain tungkol sa kanila pag ikaw ay nakaupo sa bahay, pag ikaw ay lumalakad sa daan, pag ikaw ay nakahiga at pag ikaw ay bumabangon. Kaya mga kabataan, bakit ba yung ating mga magulang talaga ay paulit-ulit ang paalala sa atin? No? Dahil nga, inutos ng Panginoon sa ating mga magulang yung pagmamahal para sa Kanya. Yan. Kaya ang mga magulang po talaga ay pagpasalamatan po natin sila. No? Lalo na yung ating mga nanay. Dahil sa setup naman natin, mostly ang nanay ang nasa loob ng bahay. Sila lagi yung nagpapaalala talaga sa atin. Sila yung nagtuturo sa atin sa pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga ako madalas kong sabihin din sa kanila bago sila mag-boyfriend or girlfriend, kailangan
may in love muna sila kay Lord. Pag na in love na, siguro mga 30 years old, pwede na. Pwede na ba 30 sa Ay, hindi sumagot. Diba? Silence means, yes, payag siya ng 30. Yan Kayo ay witness, 30 siya magpo-boyfriend. Yan. Sabi, mothers are strategically placed to shape the faith within their home with specific grace and specific call. So, discuss God's love and faith naturally during daily activities. No, sa simpleng ginagawa talaga natin, no? Ipakita natin, maituro natin yung pag-ibig. Yan, 'di ba? Ng sa ating mga anak. So, take advantage of your relationship and proximity in teaching them to develop their love to God. No? Dahil nga tayo yung laging kasama. Ilang oras natin silang nakakasalamuha. No? So, i-take advantage po natin mga nanay. No? Parang ano ba, kung may irereto tayong iba, no? Ireto muna natin si Lord sa kanila. 'Di ba? Para, kumbaga, yung kanilang kaisipan, no, wag muna masyadong ma-entertain, no, yung sa opposite sex, no. Sa Lord muna yung love nila. So, sa pangatlo, testify your personal experience of God's work in your life and share Bible story. Yan. So, mahalaga po talaga yung pagpapatotoo natin sa kanila. Yan. Sabi po ng Salmo 78, so 5 to 7, pakibasa nga po. Binigay niya ng mga kautusan sa mga mamamayan ng Israel na maglalalahin ako. Inuutos niya sa ating mga ninuno na itulong ito sa kanilang mga anak. Kung walang alam din ito ng mga susunod na lalaki at ituro rin nila ito sa kanilang mga anak. Sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos, hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos. So yan makita natin, sabi dito, these verses emphasize that the testimony passed to children is designed to reach the next generation after them, ensuring God's work are not forgotten. Diba? Kaya tayo nagpapatotoo, kasi para hindi nila malimutan, no, yung pagkilos ng Panginoon. Diba? Kalagi namin din sinishare sa kanila yung mga breakthrough namin, mga pagsubok na nalampasan namin. No? Pinapakita namin sa kanila na ang ating Panginoon ay buhay, amen? Na ating Panginoon ay hindi bingi sa ating mga hinaing, lalo na sa mga nanay, yung mga ating pag-iyak sa ating panalangin, no? Lalo na sa ating mga answered prayer, no? Pinapatotoo natin to sa ating mga ano. Kasi hindi natin madala sa church, no? Dalhin natin sa kanila, 'di ba? Tayo mismo yung magpatotoo, 'di ba? Amen, mga nanay? Yan, kaya nga makita natin dito, 'di ba? Kasi sabi sa verse 7, sa ganitong paraan magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos. No, sa pagte-testify daw natin, no, magiging paraan 'yun para magkaroon sila ng pagtitiwala din sa Panginoon. Kaya sabi dito, when a mother testified to her children, to child or children about God's work, it's helped them to understand that God is not just a concept. No? Si Lord hindi lang siya idea. Hindi siya idea ng tao, but a personal Savior that they can know and trust. So, yun ang kahalaga ng pagpapatotoo natin. No? Madedevelop yung pananampalataya nila dahil sa patuloy natin na pag-share ng kapangyarihan ng Panginoon na ginawa nila. Yan. Sabi ng Joshua 4:6 to 7, that this may be a sign among you. When your children ask in the time to come what to do stones mean to you, then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off because of the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall be the people of Israel in a memorial forever. So patuloy po natin na i-discuss talaga sa kanila, no, yung God's love and power are visible in daily life, helping them to see the stone. No, sabi dito yung stone, ito kasi po, yung nangyari po dito is, di ba, nung time na ang Israelite ay dumaan sa Jordan River, nung tumawid sila, ang sabi ng Lord sa kanila, kumuha kayo ng mga stone para ito yung maging represent, no, na monument na tuwing makikita to ng mga anak nyo, magtatanong sila, bakit diyan may stone? No?
At pag nakita yun ng mga anak nila, magkakaroon sila ng tanong. So that time, ito yung pagkakataon ng mga older generation to testify kung ano yung ginawa ng Lord. So kaya ganun kahalaga na meron tayong stone or sabi nga dito, stone may be journal, picture, or celebration to document God's work in your life. No? Tayo ba naaalala pa ba natin yung mga ginawa ng Lord sa atin? Diba? Amen, no? Huwag natin kalimutan kung paano ang kamay ng Diyos ay kumilos sa atin, di ba? Kung paano ang Lord ay nagpagaling sa atin, di ba? Marami tayong mga naririnig na testimony na himala ng Panginoon, di ba? Kung paano, kagabi nga nung nagkukwentuhan kami ni Archie, sabi niya nung naalala niya nung time na nagpakasal kami, tapos bigla kami nawalan ng trabaho pareho. No? After namin magpakasal, siguro mga 1 buwan or 2 buwan, nawalan siya ng trabaho kasi nilipat siya. No, parang confident pa kami na magpakasal eh. May pera, di ba? Tapos 2 kami nagtatrabaho, tapos biglang wala nang income. So, pero naging testimony po namin yun sa mga anak namin na hindi doon natapos, di ba? So, yung mga pagsubok na pinagdadaanan po talaga natin, hindi yun yung final na destiny natin. Dahil ang ating Diyos ay may pangako sa atin. Amen? So, sa pagtetestify natin ng kabutihan ng Panginoon, sa pagtetestify natin sa ating mga anak ay, ang ating Diyos ay provider, healer, di ba? So, sa mga magulang, no, sa mga tatay, sa nanay, no, lagi natin i-ano sa kanila, ipatotoo yung pagkilos ng Lord at hindi nila yung malilimutan. Kung pwede nga, i-celebrate natin yung mga breakthrough natin eh, di ba? Kung paano nagse-celebrate tayo ng anniversary, di ba? Weeksary, monthsary, nagse-celebrate tayo, i-celebrate din natin yung pagkilos ng Lord sa buhay natin. Kasi sabi ng Psalms 145 verse 4, one generation commends your works to another. They tell your mighty acts. So talagang inuutos ng Panginoon na yung kanyang pagkilos, no, patotoo sa aling lahi talaga. Testifying helps them to acknowledge God's hand. No? Para ma-realize din ng mga bata na minsan hindi nyo sa sariling kakayanan yan. Pagkilos ni Lord yan, favor ni Lord yan, di ba? Akala din nila kasi minsan, kasi matalino ako, magaling ako, kaya ko to. Pero hindi nila nakikita divine intervention ng Panginoon, di ba? Hindi nila nakikita na kamay ng Lord yung kumilos na yun kung bakit nangyari sa kanila. So, testimony is not just a one-time event but a lifestyle. No? Lagi natin, hindi lang to isang event na pinapatotoo natin, kundi maging lifestyle na po talaga yung pagpapatotoo. So, sa bawat pagkilos ng Lord sa atin, wag po natin tong kalimutan. Yan. Para yung mga anak natin talaga, no, tumibay din sa pananampalataya. Kasi the more we testify about God's work, no, natatanim sa kanila yun, ganito pala si Lord. So para pag dumating din sila sa ganung pagsubok ng buhay, alam nila, no, may babalikan sila. Kasi meron tayong naitanim. Yan. Kaya ang challenge lang, no, sa pag-share din ng magulang, huwag naman yung parang nanenermo ka. O ayan na naman kasi, sabi ko sa'yo, di ba? So yung pagte-testify naman natin, no, gawin natin na mag-glorify si Lord. No? Lalo na yung tono, di ba? Lagi kasi doon sa tono kakaiba. Tama po ba? Pag sa tono may napakalaki ng difference. Kasi yung di ba? Kung malumana yung pagsasalita mo. Yes, tama. Yan lagi ko sinasabi ng mga anak ko. Kahit galit si Ate Maripi, Daniel, wag dyan. O, di ba? Kesa naman, Daniel, wag dyan. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. No, yung malumanay. Basta yung pagte-testify na nag-glorify si Lord. Yan. Di ba? Alam naman natin yun kung nag-glorify si Lord Yan. So, sa pang-apat, yan, behavioral modeling of genuine faith. Yan. Sabi ng 2 Timothy 1:5, ito yung verse na binasa, hindi ko malilimot ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at Eunice na iyong ina. Natitiyak kung nasa iyo rin pananampalatayang ito. Ano ba yung naging proof
ng faith ay genuine. No? Lalo na sa passage na ating binasa, yung test of time, di ba? Sabi nga lagi ko nababasa to O minsan ano ko na rin to. Pag hindi nagsasabi ng totoo, di ba? Time is the ultimate teller. Truth is the ultimate teller. Yan. So, napakahalaga ng time para matest mo talaga kung genuine Yan. Generational. Test of fire. Kasi during that time nila Paul, di ba? Under persecution ng church. No? Kaya nakita talaga natin yung kanilang pananampalataya is sincere. Yan. Timothy's faith was shaped not by teaching only, by watching his mother and grandmother live out their faith in difficult times. So, na-shape yung pananampalataya ni Timothy, di dahil lang sa pagtuturo ng kanyang lola at ng kanyang nanay, kundi yung pamumuhay, di ba? Yan. Kaya talaga tayo din yung Bible na binabasa ng ating mga anak. Yan. Di ba? Lalo na kung di naman sila nagbabasa ng Bible. So tayo po yung binabasa na Bible. No, minsan audio pa nga tayo Kakadadak no? Nagiging audio Bible tayo. Yan. So, kaya yung faith, no, makita sa buhay natin, sa pamumuhay natin, sa behavior natin. Kamusta po ba tayo? Kamusta po ba yung behavior natin sa loob ng ating bahay? Sabi ko nga, yan ang hindi mo mapipeke no? Yung pananampalataya mo kapag nasa loob ka na ng bahay mo. Kasi yun yung comfort zone mo 'di ba? Hindi ka mangingilag kung ano ka, lalabas at lalabas kapag nasa loob ka ng tahanan mo. Sabi ng Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So, standards of speech per Christian or parents, mothers, are extremely high. So, kaya watch out po talaga tayo mga nanay, no? Kung ano yung lumalabas sa ating bibig. Alam mo ko po kahapon, pinigilan ko po talaga yung aking bibig. No? Kasi kahapon po, na-delete po itong aking PowerPoint. Nawala. Anong oras na yun? 2:00. Oh my God. Sabi ko, CJ, paano to? Asan na? No, hindi na nila mahanap dalawa. Kasi CJ talagang kinakabahan na. Ayun pala kasi, nung pina-edit ko kay Zoe, pareho kami ng file name. So, nung sinend niya doon sa laptop, so siguro akala nag-override na lang, gano'n, nag-override. Sabi na paano na lang tago, Diyos ko, Panginoon, tulungan mo. Baka na lang masabi ko, syempre, di ba? So, talagang tumahimik ako kasi sabi nga ni Zoe, ma, pasensya ka na. Tapos si CJ, mangiyak-yak na po talaga, no? Sa nervyos din niya, syempre, mag-uumpisa ako. Yan. So yun, watch out po talaga tayo, no? Kailangan na, kaya mas safe na manahimik lang po talaga minsan. Mas safe, yan. Sabi ng 1 Peter 3:4-6, but let your adorning, hanggang 4 lang po to, but let your adorning be the hidden person of your heart with imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. So, napakahalaga sa harapan ng Panginoon. No? Kung ano yung inside natin. Sabi diyan, gentle and quiet. No? Pero syempre, kapag gumagawa naman ng kasalanan na, hindi naman pwedeng quiet lang tayo, di ba? Sabi dito, our children are observing how we deal in life challenges. Di ba yan? Naka-observe yan. Kahit hindi yan nagsasalita yung mga anak natin. Pero, nakatingin yan. Naka-observe. How we deal in life challenges and how we handle success. Yan. So, genuine faith remains steadfast, continuing to trust God's promises even when facing hardship. And when evidence is not immediately visible. Diba? Doon naman natitest talaga yung faith namin mga nanay. Lalo na pag kulang. Diba? Wala ka nang ma-budget. Diba? Natitest po talaga yung pananampalataya. Meron pa kayang isasaing mamaya. May pambayad kaya ng tuition. So talagang testing ang faith. Yeah. Kaya saludo po ako sa mga nanay na nandito. Dahil kitang-kita ko po yung kanilang pananampalataya. No? Sa kanilang mga anak. Yan. So genuine faith is not passive. It acts on God's word. No?
Kaya talaga sabi ko nga kanina, hindi natin mapipeke yung pananampalataya natin. During trials talaga, lumalabas, 'di ba? Kung ano yung ating trust sa Panginoon, lumalabas yan. So, tulad nga din nung time na nung kay Nanay Luding, nakita ko po talaga yung kanyang transformation. Kasi nung hindi pa siya nung Christian, grabe po talaga mamalo yun. Parang wala yatang araw na walang latay yung katawan ko ng ano ng hanger tsaka sinturon. Eh, nung pa naman, di ba, ang mga nanay, kung mamalo yata, kung saan lang eh. Tama po ba? Yung mga nanay nung araw? O hindi tulad nung ngayon na kailangan daw sa puwet, tapos meron kang pang spunky, di ba? Nung mga time namin, ganyan na dapat. Hindi daw kamay ang ginagamit pamalo kasi ginagamit mo yan for affection, tapos papaluin mo. So, kaya nung dati meron kami pang palo lang. Pero nung araw, hanger, diba, sinturon, o kung ano yung mahagila, papaluin ka na lang. Pero nung naging Kristiyano po siya, kitang-kita ko yung kanyang pagbabago. No? Naging malaati maripi, ganon. Yung spiritong ganon, no? Naging malumanay. At talaga yung panalangin din niya eh. Sabi ko nga, si nanay, hindi ko alam kung nagpaparinig to sa akin eh, o sa amin, kasi kadalasan po talaga ako yung kasama nila sa pagtulog. No? Yung pag-iyak niya, kasi ano po ako nung kabataan ko eh, medyo hindi naman pasaway. Pasaway ba yun? Ganun eh. Hindi, lagi po ako nasa kalye talaga. Na umuwi ako alas 2, alas 3. Pag na-imagine ko, grabe pala siguro yung binigay kong pag-aalala sa nanay ko, no? Na yung mabarkada po kasi ako. Sabi ko nga eh, kailan ko lang na-realize, sabi ko, anong oras ba hanggang school? Sabi ko, 2:30 lang pala. Eh, parang umuwi ako no alas 8 lagi or alas 9 ng gabi. Sabi ko, grabe pala yung, ano ko talaga, no, laboy ko, no. Pero yun, hindi niya na ako pinapalo. Pero lagi ko naririnig yung panalangin niya. Umiiyak pa yun, tapos nagtatangs. Na parang ikaw naman, oh Lord, ano ba ito, patawain mo po ako. So parang ako konsensya na, di ba? So yun yung way niya ng pagtutuwid sa akin. Pinaparinig niya sa akin yung pag-iyak niya sa Panginoon. At sabi ko nga yun, lagi kong pinagpapasalamat dahil sa pag-iyak niya sa Panginoon, no, sinagot ni Lord yung panalangin niya. At naging Kristiyano po ako. Amen? So, kaya mga nanay, mothers can set an atmosphere of genuine faith inside the home, acting as a role model of unwavering trust in God, especially in testing time. So, yan mga nanay. Pwede po tayo makapag-set ng atmosphere of faith. No, last, Saturday po ba? Si Zoe nung umuwi, siya, yung bang down na down. Saturday ba yun? After ng ng thesis. No, hindi tinanggap yung thesis nila. Wednesday. No? Hindi tinanggap yung thesis. Sabi niya, re-oral kami. So, in-encourage ko lang po siya. Sabi ko na lang talaga sa kanya, sabi ko, Nak, all things work together for good to those who love God, according to His purpose. Sabi ko, mahal mo naman si Lord. So, may purpose yan kung bakit. Sabi ko, at dalangin ko, gamitin ka rin ni Lord sa mga kaklase mo. Kasi mga kaklase niya nung Sabado na kausap ko, grabe, parang gusto nang mamundok, gusto na lumipat ng school dahil lang mare-oral yung thesis nila. Sabi ko, part of life yan, maramdaman nyo yung rejection. Pero yung rejection, hindi yan final. No? Parang sa kanila kasi, katapusan na ng buhay kasi na-reject yung thesis. No? So, gano'n, no? Tayo mga nanay, pwede natin silang i-encourage, di ba? No? Pwede natin silang ipanalangin. So, malaki po yung magiging factor natin para talaga yung pananampalataya nila ay ma-stir up. Amen? So, mga nanay, so yun po yung apat no na paraan pwede natin ma-pass down yung ating faith. So, ito naman, cause to ensure faith is passed on to the next generation. So, tignan naman natin yung mga ilang mothers no na ginawa nila para talaga masiguro na mangyari yung plan at purpose ni Lord sa buhay ng kanilang mga anak. So, una ay obedience over comfort. So, commitment over fear. Sacrifice over self-interest. Calling over parenting. Yan. Sa number 1, obedience over comfort. So, example is Mary, mother of Jesus.
Sabi dito sa Luke 1:26-38. Pwede pong pakibasa. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. To a virgin betrothed, a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, Greetings, O favor of the Lord is with you. But she was greatly troubled and saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give the throne to his David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. And Mary said to the angel, How will this be, since I am a virgin? And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born, Who will be called Holy, the Son of God. and behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the sixth month with her, who had once called barren. For nothing will be impossible with God. And Mary said, Behold, I am a servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. So, sa Lucas 2 naman po, verse 1-7. So, ito naman po din yung pagsilang ng ating Panginoon. So, sabi dito, ng panahong iyon, inutos ni Emperador Augustus na magkaroon ng census sa lahat ng nasa sakupan ng imperno ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Sirerio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang isinilang ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. So, kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa. So, hindi pa pala sila kasal dito. No? Na noon ay nagdadalang tao habang sila'y nasa Bethlehem. Sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya ang lampin, ang sanggol at hiniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila ang bahay panaluyan. So yan no, yung picture ate. No, dahil nga ng time na nagkaroon ng census, no, kailangan na bumalik sila kung saan talaga yung kanilang bayang sinilangan. Dahil si Jose po ay taga Bethlehem, so kailangan na maglakbay sila pabalik no, sa Bethlehem. So sabi dito, Mary demonstrated radical obedience when she accepted the call to be the mother of Messiah. Diba? Sabi sa verse 38 na binasa natin kanina, di ba? Halimbawa, may kumausap sa iyo isang anghel, Risha, sasabihin, gagamitin ka. Pero hindi na mangyayari yun kasi tapos na. Kunyari lang, no? Di ba? Imagine niyo yung naramdaman ni Mary, di ba? But she accepted the role without a question. Yan. So, di ba? Mga pregnant, di ba? Lalo na yung sa binasa natin, halos kabuanan na ni Mary eh. Mga anak siya. Tapos magta-travel. Buti kung Alphard yung sasakyan mo, di ba? Sarap sana. Kahit, nung tinignan ko nga, gaano kalayo ang Nazareth to Bethlehem? 70 to 90 miles. Ang layo. So, nung panahon nila, dahil lakad lang naman eh, di ba? Or donkey ang sasakyan. 4 to 7 days ang travel. Namubuntis ka, manganganak ka na, maglalakad ka, Mama Lance. Di ba ang hirap? Isipin mo, baka mamaya abutan pa ako doon, wag na. Oh. So makita natin yung obedience ni Mary, no? Na pagtagumpayan niya yon, no? Kaya sa inisip niya yung kanyang sariling comfort, no? Kaya kung yung layo na yon, sa ngayon naman, nung tinignan ko kay Google, 2 hours lang, almost 2 hours lang yung biyahe. O, biglang ano lang, no, 4 to 7 days, tapos biglang ngayon 2 hours na lang. So, makita natin naging obedience ni Mary. Na kahit may discomfort, no, pinakita niya yung pagsunod, no, pagtupad sa nasulat din, no, kasi na-prophesy na to ni Prophet Micah, eh, na babalik sila doon sa Bethlehem. Sabi ng Micah 5 verse 2,
ang paghahari ng tagapagpalaya. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Emprata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. So, the journey in obedience is not always easy. Diba? Diba lalo ngayon, ang aga ng church, 7, pwede bang 9 na uli? Diba? Ang init ang init. Diba? So, minsan yung talagang may discomfort, yung pagsunod natin. So, most of the time, it brings discomfort because God wants us to leave our comfort zone to fulfill His purpose. Diba? Kaya minsan na talagang inaalis tayo ni Lord kapag masyado na tayong komportable. Kapag nakita ni Lord na komportable na tayo dito, alisin na tayo, no? Dali na tayo dun sa ating Vista Verde. So, kaya pag dumating na komportable tayo, alam ko na si Lord may place uling paglalagyan tayo. Yan. Kasi ayaw ni Lord na nagiging komportable tayo. So pangalawa, commitment over fear. Yan, ito sa mga pinagbabayaran ng mga nanay, no. Yung commitment over fear. Example, Jochebed, mother of Moises. No, hindi Jaina, mother of Moises, kundi Jochebed. Ngayon ko nga lang po na ano yung pangalan ng nanay ni Moises eh. So, makita natin yan sa Exodus 6 verse 20. Amram took his wife Jochebed, his father's sister, and she born him Aaron and Moises. The years of the life of Aaron being 137 years. So, ito naman po yung pagliligtas kay Moises. Sabi sa Exodus 2 verse 1 to 10, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak na isang lalaki. Napakagandang bata, kaya 3 buwan itong itinago ng kanyang ina. Uy, ang pogi daw ni Moises. Si Moises, saan sa Bible? De, pogi, lalong pogi yung ating Moises, ano? Sabi dito, nang hindi pa siya maaari itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Ano yung alkitran? Parang oil, no? Upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya ito, ang sanggol, at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tignan ko ano yung mangyayari. Maliligo noon ang isang anak na babae ng paraon, natanaw niya ang basket, kaya ito'y pinakuha niya sa isa ng kanyang mga katulo na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Diba parang deep coincidence ba to o talagang orchestrated ni Lord? Diba? Nadadaan yung basket na may baby tapos may tao doon, diba? So talagang yun yung masasabi natin na si Lord yung gumawa, kumilos, di ba? Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak, no? Sabi ko nga, Lord, na-imagine ko yung takot nung nanay ni Moises, di ba? Na ipapaanod mo yung anak mo sa ilog. Yan. No, siguro habang pinapaanod niya, umiiyak-iyak pa, no? Ano kaya, sabi ko, grabe, para naman torture to sa nanay, di ba? Maririnig mo yung umiiyak yung anak mo, tapos wala kang magawa. No? Kaya talaga iiyak mo na lang din sa Panginoon eh. Sabi dito, naawa siya at kanyang sinabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Siguro meron talagang physical pictures to para malaman mo talagang yung bata isang Hebrew. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na yan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina. Diba? Ang galing talaga, no? Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala niya ang kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, inihaon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Yan po yung picture. So, kanina, si Micah, si Moises, no? At maghanap sana ako ng verse andun si Elijah, no? Para makukumpleto na, no? Jochebed, the mother of Moises, defied Pharaoh's decree to kill Hebrew baby boys, hiding Moises for 3 months and later placing him in a basket on a Nile
trusting God's providence to preserve him. Di ba? Ganyan naman tayo yung mga nanay eh. Kapag hindi na natin na makontrol, may mga bagay talaga tayo na hindi na natin kontrolado sa ating mga anak, di ba? Na kahit andun yung ating takot, no? Pero yung commitment natin na ipanalangin sila para sa kaligtasan nila, hindi po mawawala yun. Kaya mga anak, hindi nawawala sa magulang ang pananalangin, no? Para talaga yung proteksyon ng Panginoon, yung paggabay ng Panginoon ay hindi mawala sa inyo. Yan. Kaya sabi dito, mothers can experience deep fear. Mga nanay, prone din po kami sa takot, no? Kaya wag isipin ng mga anak na wala kaming takot. Yan. But they actively choose not, no? Pinipili lang namin wag matakot, wag ipakita sa inyo na takot kami. Sabi dito, choose not to let it overcome them. Instead of allowing fear to create anxiety. Di ba kasi pag natatakot ka na, di ba, magkaka-anxiety ka na. So, pwede pala magka-depression at anxiety ang mga nanay? So, hindi lang mga anak ang nade-depress. Hindi lang mga anak ang nagkaka-anxiety. Prone din ang mga nanay. Yan. Pero sabi dito, many mothers, no, lalo na yung mga jet busy mothers, yan, surrender their worries to God. Amen? So, mga nanay, talaga naman, Lord, surrender na kami. Diba? Ganun na lang yung pag-iyak natin sa Panginoon. They surrender their worries to God and trust Him to guard their child or children entrusted to them. Diba? Na tuwing lalabas yan, andun na lang yung panalangin mo, Lord, ingatan mo yung anak ko. Lord, samahan mo sila. Diba? They focus on their commitment to ensure their child's well-being. Yan. Kaya, mga anak, no, panalangin nyo din yung mga nanay nyo na wag tapuan ng depression. Diba? No, andun lang yung kanilang commitment na talagang pangalagaan tayo. No? Yan. Kaya, paglalabas naman kayo, aalis kayo, magpaalam kayo para naman mabawasan na yung aming anxiety. Diba? Asa na kaya yun? Hindi nagte-text. Diba? Oo nga, nung araw. Kaya sabi ko, Lord, sorry. Grabe talaga yung binigay ko yata kay nanay. Buti na lang hindi ginagawa ng anak ko sa akin. no, talagang pinutol, no? Salamat sa inyo. Pinutol, no? Memo, aalis ako. Minsan, papasok ako, tapos hindi ako uuwi. Kinabukasan, uuwi ako. Magbibihis lang po ako, tapos papasok uli. Pero masipag naman po ako pumasok. No, kahit po na mabarkada ako, hindi po ako nagpabaya sa pag-aaral. No? Love na love ko pa rin po yung pag-aaral ko. Isang beses nga po, alam yung patotoo ko dito, di nakitulog po ako sa kaklase ko. Tapos, di umaga na papasok ako, di sabay kami ng kaklase ko, hindi pa ako paglabas ko po ng pinto nila, magkasabay kami ni Tatay Ray, lumabas doon sa pinto din ng katabing bahay nila. Sabi ng tatay ko, ba't ka nandyan? Ako din nagulat, bakit ka nandyan? Mas lalo, bakit nandun siya sa bahay nung katabi, di ba? So, sabi ko, parang may ginagawa ano to. Di ba? Hindi ko na po nakwento kay nanay, yung kwentong yan. Hindi ko sinabi sa kanya, nakita ko si tatay, no? Yan po. Naging sariling kwento ko na lang at kayo lang po ang nakakaalam. At alam, hindi na naman na maririnig nanay. Hindi niya na nalaman. So, yun po lang. So, mga anak ha, magpapaalam ha, para bawas anxiety din sa mga nanay. So, pangatlo, ano po ba yung mga cost to pay natin, di ba, mga nanay? Sacrifice over self-interest. Yan. Example naman, si Hannah, mother of Samuel. Sabi sa 1 Samuel 1:10-11, Hannah was deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. And she made this vow, O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give back to you. He will be yours for his entire lifetime and a sign that he has been dedicated to the Lord. His hair will never be cut. Ganun. Pala, na-dedicate nyo ba si Jezreel noon? Di ba, hindi rin? Oo. Hindi pinutulan ng buhok di ba? Ako si Jezreel, mahaba ang buhok Parang Samson Ganon din pala si Samuel kasi hindi pinagupitan. Sabi ng verse 20, eto na sa 1
1 Samuel 1 verse 20. Nagbuntis siya at dumating na ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi, ang ibig sabihin po pala ng Samuel ay hiningi ko siya kay Yahweh. Yan. Pagkalipas na isang taon, si Elkanah at ang kanyang sambahayan ay muli nagpunta sa Shiloh upang ialay kay Yahweh ang taunang handog at upang tupdin ang kanyang panata. So sabi po sa verse 22, sinabi ni Ana kay Elkanah, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon, hihintayin ko na ang panahong maaari ko siyang mahiwalay sa akin. Paglaki niya, dadalhin ko siya sa bahay ni Yahweh at doon ko siya ititira sa buong buhay niya. Sinabi ni Elkanah, gawin mo kung anong inaakala mong mabuti, hintayin mo siyang lumaki at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya iniwan si Ana at inalagaan ang kanyang anak. Nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shiloh. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 5 salop na harina at alak na nakalagay sa sisidlang balat. Matapos niyang ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung matatandaan ninyo, ako po yung babaeng nakita niyong nakatayo rito noon at nananalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan niya ako. Kaya naman po inihandog ko na siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. So sa English version nga po sa chapter 1 verse 28, therefore I also have led him to the Lord. As long as he lives, he shall be lent to the Lord. So they worship the Lord there. So sabi po na lent him to the Lord, ang ibig sabihin po pala niya sa Hebrew word is translated lent has been the idea of complete giving up the child to God. So parang ang hirap nun, di ba? Siyempre kung pinagbubuntis mo na yon, napamahal na yung baby sa'yo, no? Baka sabi ko, buti hindi nagbago yung isip din ni Hannah. Wag na lang. Kasi first baby, di ba? Ang hirap kapag una. Diba? Sabi ko, grabe din yung sacrifice na pinakita, no, ni Hannah. Sabi, Hannah sacrificed her long-awaited son, Samuel, but dedicated him to a lifelong service at the temple as vow to God because of the sacrifice Hannah's made. So, pero dahil sa kanyang sakripisyong ginawa, sabi dito, her child Samuel become an instrument of God in His people. Diba? Nabasa natin sa mga Bible reading natin, no? Talaga yung paggamit ng Lord kay Samuel, diba? As instrument para sa kanyang mga anak. Sabi, a mother sacrifice love is demonstrated by her willingness to put her child or children's life ahead of her own interest. Diba? Kaya mga nanay, diba, minsan inuuna talaga natin yung kapakanan ng mga anak natin. No? Mga sleepless nights, yan. Minsan wala ka ng time sa sarili mo. Diba, lalo na yung mga first-time mommies, diba? Talagang hindi na yan makasuklay, lalo na kung wala namang katulong eh. Tapos, mag-aalaga ka ng bata, magluluto ka. Kaya, grabe din talaga yung grace na binigay ng Lord sa mga nanay, sa mga women. Yan. Tapos, minsan, may nabasa pa ako, pag tinanong yung mga asawa, ano trabaho ng asawa mo? Wala. Wala daw. Ikaw naglalaba, nag-aalaga ng bata, no? Naglilinis, no? 3rd floor yung bahay mo, ikaw maglilinis. Diba? Magbabudget ka pa. Tapos pag kulang, ikaw pa magagawa ng paraan. Pero, believe din po ako sa mga nanay din na may trabaho pa. Diba? No? Pagdating niyan, sila pa yung magluluto, magsasaing. No? Pero marami na tayo ngayong mga helpful na mga asawa, mga tatay. Diba? Hindi na kailangan utusan. May kusa na. No? Kaya, thankful din tayo sa mga asawa na binigay ni Lord sa atin. Pero yung sacrifice talaga din na binibigay ng mga nanay, lalo na no, sa mga first-time mommies, alam niyo kung ano unang sinacrifice namin? Yung apelido namin. Di ba napalitan? Pero nakakatuwa talaga nung kasal ko. Di ba sa invitation? Reynaldo Nocum. Diba? Nakalagay. Eh, yun yung pangalan ni Tatay Ray. Reynaldo Nocum. Pag nakita invitation, oh,
Si Tatay Rito, Reynaldo no, kung hindi po asawa ko po yung Reynaldo apelido. So, yun po no, unang give up natin yung mga apelido natin. Pangalawa, yung figure namin, alam niyo ba yung figure namin noon, nung hindi pa kami nagbubuntis? 24. Sila yon hindi ako. Hindi ako kasama sa 24. So, marami tayong mga sacrifices na ginagawa para sa ating mga anak. So, mothers spend a lot of time taking care of their children, which means sacrificing their own time. They may have less time for themselves. And mothers often make financial sacrifices too for their children. Diba? Siyempre, pag may anak ka na, no, kung mayroon silang unang needs, uunahin mo na. No? Hindi ka na makakabili ng mga pansarili mo. Kaya yung mga tatay na nagbibigay ng extra na panggastos para sa pang-beauty ng mga asawa nila, no? Salamat sa mga asawang ganun. Budgetan nyo din po. O yan, pag magpa-parlor ka, o pambili mo ng lipstick. Yan. Pampareband mo. No? Pero kung matanda, huwag na tayo magpareband. No? So, pangalagaan pa rin po natin yung ating sarili. Yan. So, ito yung last, calling over parenting. So, hindi lang po tayo tinawag ng Lord para maging parent. Diba? Talagang ito ay calling na binigay sa atin, yung pagiging mother. Sabi dito sa Luke 1:26-31, and he came to her and said, "Greetings, O favor one, the Lord is with you." But she was greatly troubled and saying, "Try to discern what sort of greetings this may be." And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. So motherhood is a calling, not merely parenting. Many mothers in the Bible use their faith, courage, and spiritual dedication to impact their children's life. Mother must see herself as a partner of God, no? Tayo po ay partner ni Lord, no? Kaya hindi natin to ginagawa na mag-isa. Lagi nating isipin na tayo po ay instrumento ng Panginoon para sa pag-nurture ng isang buhay. Amen? So, a mother must see herself as a partner of God in raising godly children, not just a role to be done. Hindi lang to basta responsibility. Diba? Kasi nga, sabi ni Dr. Miles Monroe, God uses mothers not only to raise children, but to shape destiny. No? A mother does more than preparing meals, clean a house, budgeting, having a career, or care for daily needs. Mothers shape hearts. Yan. Kaya nga, di ba? Mother shapes conviction, shapes direction, shapes destiny. So, when a mother speaks in her child's life with clarity, with scripture, so kaya mahalaga po yun, no, na nagde-declare po tayo ng mga word of God sa ating mga anak. With love and with authority, is not just merely parenting. She is prophesying. Di ba? Amen? Sabi po yan ni Dr. Miles Monroe. So yun po yung apat na para ma-ensure po talaga natin na maipasa ng ating faith sa ating mga anak. Sabi nga, how to pass down faith, intentional training in the way of righteousness, diligently teaching love for God, testify your personal experience of God's work in your life, share the Bible story, behavioral modeling of genuine faith. Tapos, cost to ensure faith is passed on to the next generation. 1, obedience, no, yung pagsunod natin over comfort. Commitment over fear, sacrifice over self-interest, calling over parenting. So, minsan, nag-struggle po talaga tayo, no? Paano maipapasa natin yung ating faith sa ating mga anak, no? Lalo na talaga kapag adult na, may sarili na silang buhay, di ba? May sarili na silang mga kabisihan. Pero, patuloy lang po natin na itanim sa kanila yung seed of faith. Kasi sabi naman, di ba, tayo nagtatanim, si Lord ang make it grow, di ba? Si Lord ang gagawa ng paraan para talaga to mamunga. So, wag po tayong mag-give up, mga nanay. Amen? So, our work be done in love will never be in vain. Amen. So, yun po, maraming salamat po. Pwede po ba tayong tumayo? Patuloy ko pong ini-invite yung mga nanay
kung andyan po sa mga anak, kung andyan po yung mga nanay, no, pwede po ba natin silang lapitan, no? I-appreciate natin, no, yung ginawa ng ating mga nanay sa atin. Just to say thank you, di ba? Paramdam natin sa kanila na this day is very special, no? Di lang para i-honor sila, no? Pero yung gratitude talaga sa mga bagay na ginawa ng ating mga magulang para sa atin. Okay, let us pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga nanay na narito, O God. Salamat, Lord, na binigyan mo kami ng grace upang in-nurture, Panginoon, ang mga binigay mo sa amin, Lord, pinagkatiwala mo sa amin ng mga anak. Lord, hindi namin magagawa, Panginoon, yung tamang paraan kung hindi mo kami tinuturuan, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa mga nanay na narito, na ikaw patuloy, Lord, na nagbibigay ng divine strength, Lord, supernatural strength. Dahil, Lord, nakikita mo, Lord, yung bawat pagsubok na pinagdadaanan ng mga nanay na narito, O God. Dalangin ko, Lord, na ikaw magbigay sa kanila ng kapayapaan, ng kagalakan, Panginoon. Ikaw din, Lord, magbigay ng kasagutan, Lord. Ano man, Lord, ang kanilang padalangin sa umagang ito, God. Salamat, Lord, sa buhay ng aming mga nanay, sa bawat pagsunod nila, Lord, sa mga instruction mo, over their comfort. Salamat, Lord, sa mga sacrifices na ginawa nila, Panginoon. Mula, Lord, nang kami ay ipagbuntis, isinilang, sa pagpapalaki sa amin, Lord. We're so grateful, Lord God, sa lahat ng ginawa ng aming mga mothers, Panginoon, sa pagpapalaki sa amin, Lord, sa kanilang mga sacrifices, oh God. Salamat din, Lord God, sa kanilang commitment, Lord, na bagamat, Lord, na may time na nagiging matigas ang aming ulo, Lord, pero andun, Lord, yung kanilang commitment sa pagpapaalala sa amin, pagtatanim ng salita mo po, Panginoon. At salamat din, Lord, na sila ang tinawag mo bilang maging nanay namin, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga nanay na ito, Lord, na nandito sa JFBC family. Maging, Lord, sa hindi namin kasama rito, Lord God. Pagpalain mo, Lord, ang araw na to, Panginoon. At ikaw patuloy, Lord, na mag-glorify, Lord, sa buhay ng bawat isa, mula kay Nanay Lorna, kay Nanay Glo, kay Ate Maripi, kay Jeng, Lord, kay Sharon, kay Badjek, Panginoon, kay Lani, kay Pastora Susan, at sa mga nanay, Lord, kay Rachel Ann, kay Chen, kay Roma, Lord, maging kay Dilin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa grace na ibinigay mo sa aming mga nanay, Lord, to take care our children, Panginoon. Dahil, Lord, hindi namin ito magagawa in our strength, Panginoon, in our own wisdom. But, Lord, ikaw, Lord, ang nagbigay sa amin ng biyaya, Panginoon. At, Lord, patuloy na tulungan mo kami lagi, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, to model the faith, Panginoon, na maaari naming maipasa sa aming mga anak. Maraming salamat. Ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Hello mga nanay! Hello mothers! Mother Earths! Hello! So today, the youth, may pinipare po sila something special, something wow! So, be ready! The questions prepared for the respondents. In English, what are the godly traits or characteristics that you think you inherited from your mother? In Tagalog, ano ang mga makadiyos na katangian ang sa tingin ninyo ay nakuha o minana ninyo mula sa inyong ina? So, yung godly traits na namana ko kay mama is yung pag-worship. Kasi kami ni mama, mahilig kami kumanta. So, kasabay nun is, syempre, tinuruan niya rin ako kung paano mag-worship. Sa akin naman, ang godly traits na nakuha ko kay mama is matulungin sa kapwa. Napapansin ko lagi kay mama na nagbibigay siya, lalo na pag may barya-barya siya. Sabi niya pa sa akin kanina na pag ganun, magtago ka ng barya sa bulsa mo para may bibigay ka. Kaya nagtatago na ako simula ngayon. Ayun lang po. Yung sa akin, ang godly trait na nakuha ko kay mama is kindness. Yung pagiging generous niya towards other people throughout,
kahit sa friends niya, ka-volleyball niya, syempre sa pamilya niya, and sa mga tao na na nakakasalubong niya lang on a random Tuesday. Yung sa akin naman yung nakuha ko kay mama is love and compassion. Yung pagka-care sa mga friends, gano'n, yung tulad nga ng sabi ni ate. And pagkakaroon ng deep empathy for others. And loving my enemies. Yun lang. Yung sa akin po, nakuha ko ay kindness kasi po mas inuuna po ni mami yung pangangailangan ng iba kaysa po sa kanya. And tutulungan ka po niya hanggang sa makakaya niya. Yung godly traits na namana ko kay mama is yung gentleness kasi nung mga pinalaki niya kami is gentle po siya sa amin. Ayun. Tapos akin. So, what's up? Hello po. So, message ko po for mommy. Ang nakuha ko po sa kanya is faithfulness. Because meron po akong deep belief na kahit anong mangyari, kahit anong pagdaanan, Lord has a plan for me and for us. Kaya yun po. Thank you. And for Lance? Para sa akin, faithfulness din. Kasi, sa sobrang dami naming napagdaanan, naniniwala pa rin kami sa Diyos. Tapos, nakuha namin yun sa Kanya. Ayun. Tinuruan niya kami na kahit gaano kahirap, laging maniwala sa Diyos, laging mag-pray. Ayun. So, yung godly trait na nakuha ko kay mama is yung pagiging kindness. Kasi sobrang generous ni mama sa kanyang mga mahal sa buhay, maging sa kaibigan, sa mga kamag-anak. Sobrang generous ni mama. Kaya mahal na mahal siya ng mga malapit sa kanyang buhay. Wait lang. Yung sa akin naman yung work ethics ni mama. Dahil tinanong ko na si mama, nakuha ko sa'yo. And naisip ko na kasi yung work ethics ni mama dahil si mama super hardworking si mama. Like, kahit natapos na ni mama yung part na binigay sa kanya, natulong pa rin siya sa iba. Kagaya ng like sinabi sa Bible, yung Ecclesiastes 11:6, like, sow your seeds in the morning and at evening, let your hands not be idle, for you do not know which will succeed. Kaya parang na-apply ko din siya sa akin na patuloy pa rin akong gumawa o ng mga iba't ibang bagay para sa akin at saka para din na ma-maintain ko yung discipline na patuloy na mag-work. Happy Mother's Day, Mama! Happy Mother's Day, Mama! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day. Love you. Happy Mother's Day, ma. Happy Mother's Day, mommy. At doon na nagtatapos ang aming video. Salamat sa... Charot! Joke lang! There's more, syempre. So sit back and relax. Hi, Mami! Happy Mother's Day! So, yung godly trait na nakuha ko sa'yo, I think, is yung pagiging charitable or sa charity. So, yung laging handang tumulong hanggat kaya or sa abot na makakaya. I love you. God bless you more and ingat ka palagi sa mga lakad at huwag kakalimutan kumain on time, magtulog on time. And may you be a blessing sa lahat ng tao na kasalamuha mo. Happy Mother's Day again and Happy Mother's Day po sa lahat ng mommies and nanays and mamas sa JFBC family. Love you all. God bless. Hello. So, yung godly trait na po siguro is yung justice. Ever since tinuruan nila kami kung ano yung importance ng pagbibigay. And grateful ako na may turo sa amin yun dahil in-instill sa amin yun dahil hanggang ngayon inaano namin kung ano yung mga tinanong namin versus nung mga bata pa lang kami. So, yun. Thank you for that, Mami. Happy Mother's Day to you and I love you. God bless!
repeat, Mommy, Happy Mother's Day. Di mo, Happy Mother's Day, Mommy. Thank you for all you do and we appreciate you so much. God bless you and we love you. Ano ba yan? Happy Mother's Day, Mama. I hope you will continue being a caring mother, a loving mother, and a hardworking mother. Love you. God bless. Happy Mother's Day, Mama. We love you. Happy Mother's Day, Nanay! Nanay, maraming salamat sa lahat. Ingat ka palagi, mahal ka namin. Salamat po. Salamat sa lahat ng pagkakas sa amin. Salamat po sa video. Wish ko lang na sana umaba pa buhay niyo ni tatay para mabuti niyo po natin. Ay, Nay, Happy Mother's Day po. Thank you sa sakripisyo niyo, Nay. Wish namin good sa inyo, Nay. Hi, Happy Mother's Day, Nay. Thank you sa paggabay mula batang ngayon po. Sana palagi kayo ligtas si tatay at sana hindi kayo magkasakit. Happy Mother's Day, Nanay. Happy Mother's Day, Nanay. Love ka namin. Love you. Peace out! Happy Mother's Day, Mama. Thank you so much for everything. Happy Mother's Day, Mama. Thank you for all your sacrifices. Thank you for taking care of Naya. Thank you sa lahat ng ginagawa mo for us. Kahit may mga anak na kami. We love you. Love you, Mama. Happy Thank Mother's you. Day, Mama. Happy Mother's Day. Hi, Mama. Happy Mother's Day. Gusto ko lang sabihin na salamat sa binigay niyo sa amin tsaka sa sacrifices mo sa akin. Salamat na mahal mo din ako kahit ang tigas ng ulo ko. At sorry kung lagi na lang kita pinapasigaw araw-araw. Pero yun, mahal kita, ma. Love you. Salamat sa lahat ng binigay niyo sa amin ni Dana, ni KJ, tapos kay Papa. Salamat sa araw-araw na blessings tsaka araw-araw na pagmamahal. Yun lang, ma. Love you. Happy Mother's Day, Mom. I love you. And might as well not eat anything unhealthy. Happy Mother's Day, Nanay Lorna. We love you. Mwah, mwah, mwah. Love you, Nay.
kindly like, subscribe, and follow us for more updates. Sa ating shoutout ngayon kay Jane Testor.